Hi, good morning, minasan. Ito na naman si Samurai Bachan. Mag-share na naman ako sa inyo ng buhay-buhay. So, kumusta kayo? Natapos nyo na ba ang inyong morning routine? Alala ko nung nag-aaral ako ng tour guiding. Tapos, nag-question ako tapos, kumusta kayo? Ganun. Sabi nung trainer ko, patapusin mo naman. Pag nag-question ka, magbigay ka ng pause. Halimbawa, kumusta kayo? Magbigay ka ng pause. Paano sila sasagot? Sabi niya, hindi pa sila makakasagot, di ba? Kasi nagsasalita ka na naman ng iba. Pero pag ito kasi yun. May point siya doon. Kaya lang, sa isang ano ba yung tawag doon yung um, oration lang naman eh. Kumbaga, hindi ka naman nag-expect ng sagot. Nag-expect ka ng sagot. Sasagutin nila sa sarili nila. Hindi ka nag-expect ng recitation na magre-raise ng hand. Ay, kumusta kayo? Isa-isang magre-raise ng hand. Mabuti ako, hindi. Anong tawag dun? Basta may ganun. Pag another topic yon. Okay, so, pero next time ko na. Ang topic ko ngayon ay yung what's your method of solving your problem? Yung ibang tao, ang method nila, marami akong naririnig at nakakausap na ang method nila ay mas gusto nilang nagtatanong, nakikinig, ayaw nilang magbasa ng libro, mas gusto nila na makipag-usap sa tao para malaban yung sagot ng problema nila. Yes, pwede yun, pero sa mga deeper problems, ang ginagawa ko ay bumibili ako ng libro. Halimbawa, may problema ako sa pera. Bibili ako ng libro tungkol sa pera. Gumastos ka ng pambili para sa libro. Ba't mo sasabihin problema mo yung pera kung may pambili ka naman pala ng libro na pera? Ano ba yan? Sinasabi ko. Anyway, ang ibig kong sabihin doon, invest. Nag-i-invest ka sa systematic approach para ma-solve mo yung problema mo. Ganon. Yung method ko lang yun. So, ngayon, nag-aaral ako ng Nihongo. N2 level. Napapakamot ako ng ulo pag nag-isip na ako ng mahirap. Nang sinabi ko lang N2 level, intermediate level, parang may tumusok na sa ulo ko. Diba? Okay. So, ito yung book ko na nabili ko sa Mitsukoshi sa Taguig noong bubiyahe ako sa Maynila. Bago yung Mitsukoshi department store. At nakita ko ito, wala pala akong budget nung unang punta ko. Pero talagang binalikan ko siya, 2,000 plus 2,000 pesos na libro. Pero, it's worth it naman pag natapos mo yan sa kikitain mo. Dahil alam ng mga Japanese kung ano ang kaya mong gawin, kaya mong isipin, kaya mong sabihin pag per level. Ito naman yung dictionary ko ng kanji dictionary. Luma na to eh. Very thick, di ba? 3,000 kanjis to. Pag natapos mo ito, para ka nang nag-graduate ng high school or may pagka-professional na yung nalalaman mong kanji. So, 3,000 kanjis. Tapos, ito naman yung life strategy ko. Pangalawang libro ko na to kasi na wala yung una or nasira-sira na. Nabili ko ito sa Saudi. Itong cover niya is cover ng gift ng brother ko nung birthday ko this year. At ayokong itapon. Pinag-cover ko na dyan. Tapos, ito,
yung build a better brain at any age. Kasi nakalkal ko ito. Pinili ko ito early this year or late last year. So, diyan sa National Bookstore, dito sa probinsya. So, I feel so at home here dahil yung mga gustong-gusto kong mga bilihan sa Metro Manila ay meron din dito sa SM. May National Bookstore din dyan. So, up to date naman yung mga books na nandyan. So, yun. Itong Build a Better Brain will supplement or help me in my studies dito dahil mahirap tandaan yung mga kanjis dito. Pag pinag-aralan mo yung mga kanji dyan, according to one student, foreign student, noong unang panahon, sabi niya para ako binubunutan ng ipin. Pag ganon. Ako naman, para akong kumakain, pag nagkakanji ako, halimbawa, yung unang bugso pa lang yan, yung first composition pa lang yan is, yung composition ng isang foreigner na nagpunta sa Japan. He went to Japan and stayed there, and he encountered a certain term, ano ba yun? Gekkyoku. He encountered Gekkyoku. Tama ba? Tama. Gekkyoku. He encountered this term in katakana. Wherever he sees, whenever he saw a parking lot, he would see Gekkyoku. Gekkyoku Chushajo. Ibig sabihin, Gekkyoku parking lot. So, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng Gekkyoku, and he only had English Japanese dictionary in his backpack every time. So, hindi niya talaga makuha yung ibig sabihin nun. So, for 6 years, he wondered kung yung Gekkyoku ba yun. Kahit saan siya magpuntang lugar, dun sa Japan, sa Tokyo, sa Aomori, sa Ikebukuro, kung saan-saan, ang nakikita niya is Gekkyoku Chushajo. Ibig sabihin, Gekkyoku parking lot. So, naghula-hula na lang siya. Sinasabi niya na sa sarili niya na baka it's a name of a corporation. Ako, sabi niya, ano ba naman yung corporation na yung monopoly na yata niya yung mga parking lot sa buong Tokyo. Yung Gekkyoku na yan, sabi niya, siguro yan, apelyido yan ng may-ari. Yun pa yung pagkasabi niya sa composition niya. So, after 6 years ng ganon, iba na yung dictionary niya after 6 years ay Japanese dictionary na, pure Japanese dictionary na Kokugo Jiten, yung Japanese dictionary na talaga ang dala-dala niya. At nalaman niya na ang ibig sabihin ng Gekkyoku after 6 years ay monthly period. Period or periodic na chushajo or parking lot. Ibig sabihin, magbabayad ka monthly. Magre-rent ka ng parking lot monthly. So, agad-agad in an instant, sa isang iglap, nawala yung 6 years na iniisip niya na company pala yun. So, pero yan ang composition, napakahabang composition, medium size composition yata yan. 500 word composition yata yan. So, halos lahat ng mga salita dyan ay nakakanji ng N2 level, ng higher intermediate level. So, I had to search for the meaning of each kanji. Kailangan kukutuhan mo
'di ba? Para kahit anong paikot-ikot pa yung exam 'pag nag-take ka ng JLPT, kahit ano pang methodology ng exam na 'yan ay kahit bali-baliktarin pa nila yung mga tanong-tanong ay hindi ka malilito kung nakutuhan mo ng husto yung libro. So ito, dito ko nahanap yung Gekkyo ko in an instant. Hindi ako inabot ng 6 years para malaman ang ibig sabihin ng Gekkyo ko. Nalaman ko na kaagad. In 2 to 3 minutes nalaman ko na lahat ang ibig sabihin ng Gekkyo ko. Or 1 to 2 minutes kasi 1 ay titignan mo yung writing, titignan mo yung tapos 2 meaning i-imbibe mo, i-analyze mo using your mind and your heart. So, ang ibig kong sabihin dyan ay how do you solve your problem? For me, I solve my problems financially, professionally, any problem with books. Okay? So, how about you? Of course, yung natutunan ko sa books, ipapractice ko yan. I-trial and error ko yan sa actual life, actual daily life. So, yun. So, naabot ko naman tong age na to. So, yun. I keep on dreaming. Why? Now I am actualizing what I dreamt before when I was younger, working very hard. Sabi ko, ay, Diyos ko, pagod na ako. Ay, pagod na ako. Inaantok pa ako, gigising na ako ng maaga. Di ba? So, pagod na ako sa biyahe. May sakit ako, papasok pa ako. Gusto ko na, sana ang pangarap ko, matutulog ako ng 1 month. Nangyari yan sa akin. Matutulog ako ng 1 month nung nagtatrabaho ako na grabe, wala ka ng tulog, ganyan. Naantok ka, gigising ka, maliligo ka, inaantok ka pa, maliligo ka na. Tapos, 'di ba? Tapos uwi ka gabing-gabi, pagod ka na, may gagawin ka pa, 'di ba? Tapos, 'yun, naabot ko na. Ito na 'yun na habang while looking after my mother, I have the time. Pag natapos ko na yung trabaho ko sa bahay, in my own pace and schedule, yan, pahiga-higa na lang ako, 'di ba? Matulog ako kung gusto kong matulog. Pero nasa sayo na 'yun kung paano mo gagamitin yung oras mo. So, I have a dream to to. So, saan nyo na malalaman yung dream ko kasi ako mismo ay inaayos ko pa. So, yun ang masasabi ko. Napahaba 13 minutes. Kung paano ko isolve ang problem ko. Kasi dito, bago nung dumating ako dito, I felt burnout, depressed, confused, lost. So, 1 year ago yan. Ngayon, I'm starting to reconfigure myself. Okay? So, yun lang ang masasabi ko ngayon. And have a nice day, Minasan. And thank you so much for watching. Bye-bye.